O mga kapatid, kababayan ko saan mang parte ng mundo, ito na po ang kasunod ng ating revelasyon. Revelasyon po ng ating Panginoong Hesus sa ating apostol na si San Juan. Kung sino yung apostol niya noon nung narito siya sa lupa, nung bumaba siya rito, si San Juan yung pinakabata. At siya rin po yung natira na buhay para ibigay niya ang kanyang paalala, mensahe, babala, at ang mangyayari po sa huling panahon na ngayon naman po ay nangyayari na sa atin. Kaya po ito ay yung ginawa ko pong revelasyon kanina na una kong audio video ay ito po yung pagpapatuloy. At sisikapin ko po na makarami tayo at na makapagpatuloy-tuloy tayo. O mga kapatid, salamat po at muli po sa inyong pagsubaybay. Tanggapin natin na pinagkaloob ng ating Panginoong Hesus ang banal na Espiritu para sa ating pagpapatuloy na pag-aaral, pakikinig at sa aking pagbasa sa inyo upang saan man kayo naroroon, ano man ang ginagawa nyo, kahit kayo nagbe-break time, may trabaho o nagda-drive, naglalabas sa bahay o naglilinis ng bahay, may pagkakataon po tayong makapakinig. Kaya po, puntahan nyo lamang po sa playlist. Ito po. At nakalagay naman po doon yung mga playlist kong para sa ang chapter. Katulad po nito, Revelasyon o Pahayag or Apocalypse. Ang pahayag ng ating Panginoong Hesus na ibinigay sa ating apostol na si San Pablo. Ito po, yung tinapos ko kanina ay ito po yung Kapitulo 9. Ngayon po, ito pong isusunod ko ay diretso ko po ngayon ng pagbabasa, no po. At kung meron po talagang kailangan na maipaliwanag ay saka na lang po ako hihinto para po mas marami kayo nang mapakinggan. Ito po, ang kapitulo po ng Revelasyon na narito tayo sa 10. 10 mula po 1, kapitulo 10 hanggang 11. Maiksi lamang po ito kaya makakarami tayo. Ang anghel at ang maliit na kasulatan. Ayan po. Just in case po may mga tanong kayo ukol dito, i-comment nyo lang po at dito rin po mismo natin kukuhanin yung sagot. Kung meron kayong hindi naintindihan sa mga binasa ko, bagamat Tagalog ito, i-comment nyo lang po para masagot din natin. Ito po, ang anghel at ang maliit na kasulatan. Pagkaraan nito, nakita ko ang isa pang makapangyarihan anghel na bumababa mula sa langit. Siya'y nababalot ng ulap at may bahaghari sa kanyang ulunan at may bahaghari sa kanyang ulunan. Nagniningning na parang araw ang kanyang mukha. At tulad ng mga haliging apoy ang kanyang mga dali-binti. May tangan siyang isang maliit na kasulatang nakabukas. Itinungtong niya sa dagat ang kanang paa at sa lupa ang kaliwa. Sumigaw siya at ang kanyang tinig ay parang atungal ng leon. Tinugon siya ng dagundong ng 7 kulog. Nang matapos ang dagundong ay susulat sana ako, ngunit narinig ko ang isang tinig mula sa langit na nagsabi, "Ilihim mo ang sinabi ng 7 kulog. Huwag mong isulat." Ito po, si San Juan po ito, yung apostol natin, ano po? Yung nagkukwento dito sa revelasyon ng Panginoong Hesus. At may nakita siya sa 7 kulog. Pero ang bilin po sa kanya ng anghel na may parang bahaghari sa ulunan at parang araw ang kanyang mukha. At tulad ng mga haliging apoy ang kanyang mga binti. Sabi po sa kanya, ilihim mo ang sinabi ng 7 kulog.
So meaning may sinabi po yung 7 kulog. Talaga pong ang pinaka malapit sa Diyos natin ay ang number 7. Ano po? Kung di nyo napapansin, 7 pati kulog 7. At ang anghel na nakita kong nakatuntong sa dagat at sa lupa ay nagtaas ng kanang kamay at nanumpa sa ngalan ng Diyos na nabubuhay magpakailanman, na lumalang ng langit, lupa, dagat at lahat ng naroroon. Ang wika ng anghel, hindi na magtatagal kapag hinipa ng 7 anghel ang kanyang trumpeta, isasagawa na ng Diyos ang lihim niyang panukala, gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta sa kanyang lingkod. Pagkatapos ay muling nangusap sa akin ang tinig na narinig kong nagsalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas. Nilapitan ko ang anghel at hiningi ang kasulatan. Ang wika niya sa akin, kunin mo at kanin ito. Mapait yan sa sikmura, ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pulot pukyutan. Inabot ko at kinain ang maliit na kasulatan. Matamis ngang tulad ng pulot pukyutan, ngunit nang malunok ko, na'y pumait ang aking sikmura. At sinabi niya sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga hula tungkol sa iba pang mga tao, bansa, wika at mga hari. O ayan po, maliwanag. Natapos po natin ang kapitulo 10 hanggang verse 11. So nasusulat po dito na may isang anghel na nakatayo, yung isang paa sa dagat at sa lupa yung isa. Tapos ang sabi ng Panginoong Hesus nga, si Panginoong Hesus po yun yung nagsabi yun na pagkatapos ay muling nangusap sa akin ang tinig na narinig kong nagsalita mula sa langit. Lumapit ka sa anghel at na nakatungtong sa dagat at sa lupa at kunin mo ang hawak niyang kasulatang nakabukas. So, ibig sabihin kasi ito'y revelasyon ng ating Panginoong Hesus sa ating apostol na si Pablo, si San Juan. So, meaning, ang kausap ng ating Panginoong Hesus, ang nagsalita sa kay Apostol Pablo na sinabi nito na lumapit ka sa anghel. Doon po sa anghel na nakatungtong yung paa sa lupa at sa dagat. Yung po kasing sinasabing aklat dito na ay na sinabing lunukin, ay hindi naman po yun yung aklat na ibig sabihin yung literal na aklat. Ito po ay palibhasa po kasi dito ang ating Panginoong Hesus ay gumagamit ng talinhaga. So sa talinhaga pong iyon ay ang ginamit dito ay ang aklat ng kasulatan, maliit na kasulatan. So meaning kasi po ito po dito po sa bandang huli ay nasasaad dito at sinabi niya sa akin, kailangang ipahayag mong muli ang mga hula ukol sa iba't ibang mga tao sa bansa, wika at mga hari. So ito po, sa ating panahon po ito po ay yung Biblia. Ito po, yung binabasa ko sa inyo ngayon. Na ginagawa ko naman na basahin sa inyo para maalaman natin. Lalong-lalo na po dun sa mga wala silang time magbasa, at mas marami silang time sa pakikinig kasi may mga tao po kasi katulad ko rin. Habang ako po yung nagdadrive, nakikinig ako. Kasi sa pagbabasa ko po ay mas lalo ko pang gustong marinig kung ano yung binasa ko. Ganun po Kaya po naiintindihan ko mas lalo kung ano yung kalooban ng Diyos. At kasi po sa aking pagbabasa naman, hindi naman po yung ako mismo ang gumagawa nito. Ito po yung ginagawa ng Espiritu ng Diyos na binabasa sa inyo. At ganun din naman ay isinasatinig ko po sa inyo kasi sa pamagitan ng audio, maririnig nyo kung ano yung nasusulat. Kaya eto po,
nakita po natin yung Kapitulo 10 hanggang yung mula 1 hanggang 11, yan po ang nasusulat dito na kapag hinipa na ng trumpeta, ayan hindi na magtatagal, kapag hinipa ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, isasagawa na ng Diyos ang lihim niyang panukala. Naku po, kapag po dumating yung pag-ihip ng 7 trumpeta, mangyayari na po yung lahat ng nakasulat dito. Katulad po nung isang binasa ko na may yung mga balang lalabas mula sa ilalim ng sa doon mismo sa lalabas sa hurno na bubuksan. Yung balang na mga gagat. Nang imagine nyo, 5 buwan yun. Marami. Siguradong marami kasi sa buong mundo Kaya sa totoo lamang po itong nakasulat naman dito, nakalagay naman kung sino yung mga kakagatin yung mga nalalabi, ibig sabihin yung nalalabi dito sa lupa. Yung mga nalalabi na hindi namatay sa mga salot, yung nalalabi sa sangkatauhan, yung hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi at hindi nagsisi. So ibig sabihin pala, dun sa mga nakagat, kahit nakagat na yung darating pala yung kahit nakagat na sila ng mga kung ano-anong salot ng mga alakdan, hindi pa rin sila nagsisi, hindi pa rin sila nagbalik loob sa Diyos. Kaso kapag po yun ginawa nila, hindi kahit, di ba nga yung iba nagkasakit na lahat, hindi pa rin nagsisi, parang ganun din po ito. Kapag dumating na yung balang na mga gagat ng tao, susugatan ng tao, tapos hindi pa rin magsisisi, may gagawin pa rin ng Diyos. Meron pa rin kahihinatnan yung taong yun, kasi matigas ang ulo niya, hindi siya nakinig, hindi siya naniwala. Nakalagay po, hindi pa rin sila tumalikod at di tumigil sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosan likha ng kanilang kamay, mga larawang ginto, pilak, tanso at bato at kahoy, at di nakakakita, di nakakarinig o nakakalakad. Marami pong ganyan hanggang ngayon, kahit paulit-ulit akong nagsasabi, kahit po sa kamag-anak ko meron yan, kahit sa mga kaibigan ko, kilala ko, paulit-ulit akong nagsasabi, pero meron talaga pong ayaw maniwala, kasi siguro nakikita nila ako, sino nga ba ako para magsalita nun? Ang hindi nila alam, hindi ko naman nagagawa yun sa aking sarili. Kasi po ako yung batang dati mahiyain tahimik. Hindi ako basta-basta kumakausap sa tao. Pero kahit ako nagtataka, basta't may taong lumalabas yung salita sa bibig ko. Yung salita na nasa Biblia. Dun po kayo magtataka kahit ako. Dun ako magtatanong. Samantalang ako, hindi talaga ako, kahit nga dito sa bahay, pag umuwi ako dito, tahimik lang ako. Hindi ako pala salita. Gawa lang ako ng gawa. Kaya po, sana sa ating pakikinig, ay prayer ko po na makain yung mabuti ang bawat salita. At gayon din kung saan man kayo mapunta, saan kayo mapagawi, sa trabaho nyo, sa kaibigan nyo, sa magulang nyo, sa kakilala nyo, sa kapatid nyo, ay magkaroon po nawa kayo ng lakas ng loob na sabihin sa kanila. Kasi kapag hindi nyo po ginawa hindi nyo po nilakasan loob nyo, sila ang kawawa pagdating ng araw. Ang pagsisisi po nasa huli. Ngayon, pag dumating yung araw at dumating sa panahon ng ganon, saka pa ba tayo magsisisi? Kaya ngayon pa lang, sa ayaw at sa gusto nila, sabihan natin para maintindihan nila. Dumating man sa punto na
at talagang kaawaan sila ng Diyos, ay salamat sa Diyos talaga. Dahil kasi po, yung pagsisikap natin na pagsunod sa Diyos ay hindi lang para sa atin yun. Yun ay isa para din sa ating angkan. Kasi makikita ng Diyos yung pagiging seryoso natin na kahit hindi tayo dating ganong pala salita, hindi tayo ganong pala kaimik, hindi tayo ganong paano, pero talagang pinaniwalaan natin ang salita ng Diyos, ibinahagi natin, napakalaking pagpupuri po sa natin yun sa Diyos, pagsamba natin, pagpapasalamat. Kasi sige, isipin nyo nga, magiging maligaya ba kayo kung pagdating ng araw, makagat ng kung ano-anong balang yung mga angkan nyo, tapos walang kagalingan. Matutuwa ba kayo nun? Di ba hindi? Kaya hanggang ngayon pa lang ho, magsalita na tayo. Kahit ayaw tayong pakinggan, sige, salita pa rin tayo. Ako po, ganun ang ginagawa ko. Kaya si Hodang hindi ako pinakikinggan, kaya si Hodang iniisnab ako, kaya si Hodang pinipiloso po ako. Ginagawa ko pa rin po ang katungkulan ko or bilang pagmamahal sa kanila na makarating sa kanila yung mga paalala at mensahe ng Diyos para sila'y maligtas. Ganun po. O ayan, maliwanag po yung G's. Ano po? Tuloy po natin ito sa 11. Maliwanag naman po ang sinabi dito sa na ang di tumigil sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosan, likha ng kanilang kamay, mga larawang ginto, pilak, bato at kahoy na di nakakakita o nakakarinig o nakakalakad, ni hindi nila pinagsisihan ang kanilang mga pagpatay, pandaraya, pakikiapid o pagnanakaw. Yan po yung mga taong naku po. Alam nyo na. Kaya kahit pa ganon, paalalahanan natin, kung meron tayong kilalang ganyan sa paligid natin, paalalahanan natin. Pero bago tayo gumawa ng isang hakbang para mapaalalahanan sila, mag-pray tayo. Kaya po dapat bago tayo umalis ng bahay, O Diyos Ama namin na nasa langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, kung sino man po ang kalooban mo na mabahaginan ko ng iyong mensahe o salita o katotohanan. Ipadala mo lang po kung sino man siya para mabahaginan mo, ma-sharean mo. Ganun po. Kasi hindi naman po basta-basta yan kasi pagka wala lang. Pero pagka nagsabi tayo sa Diyos na willing tayo na paalalahanan natin at itinaas natin sa pangalan ng Panginoong Hesus, ay matutuwa po ang ating Diyos Ama at ang ating Panginoong Hesus. Kaya sasamahan kayo ng banal na Espiritu para magawa nyo yung dapat nyong gawin. O ito na po sa susunod po, sa 11 po tayo. Pahayag, Kapitulo 11 hanggang mula 1 hanggang, babasahin ko po ito, hanggang 14. Ang dalawang saksi. Ito po, pakinggan nyo mabuti itong dalawang saksi. Tingnan nyo kung ano yung sinasabi rito. Para maintindihan natin yung nakalagay na, naka-indicate sa kanya na specified talaga ang dalawang saksi. Kapitulo 11, ang dalawang saksi. Pagkaaraay ibinigay sa akin ng anghel ang isang panukat na parang tungkod at sinabi, tumindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at bilangin mo ang mga sumasamba roon. Ngunit huwag mo nang sukatin ang mga bulwagan sa labas ng templo sapagkat ibinigay na iyon sa mga taong di kumikilala sa Diyos. Yuyurakan nila ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan, subalit ipadadala ko ang 2 kong saksi na nakadamit ng sako
at sa loob ng 1,260 araw na yaon ay ipahahayag nila ang salita ng Diyos. Ang mga saksing ito ang 2 punong ulibo at 2 ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang ipinid ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw, at ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma o Ehipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 araw at kalahati, ang kanilang mga bangkay ay panonoorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa, at hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng 2 ito. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo, sapagkat ang 2 propetang iyon ay nagdulot ng labis na kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng 3 araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay at sila'y tumindig. Nasindak ng gayon na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos ay narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika, "Umakyat kayo rito," at habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, napasalangit sila sa isang ulap. Lumindol ng napakalakas ng oras ding iyon, nawasak ang 10 bahagi ng lungsod at 7,000 ang namatay. Ang natirang mga tao ay natakot at dinakila nila ang Diyos ng kalangitan. Naganap na ang 2 lagim at magaganap na rin ang 3 sa lalong madaling panahon. Ayan po. Mayroon pong 2 saksi na darating. At ito pong 2 saksi na ito ay mangangaral. Mangangaral sila, nasusulat po eh. Ayan eh. Hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan silang ipinid ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig, magpadala ng anumang salot sa lupa at tuwing maibigan nila. Imagine nyo, mas nakakatakot po itong tagapahayag ng salita ng Diyos na ito. Ngayon po, medyo ano pa, easy pa tayo sa pakikinig eh, hindi po ba? Ito po pala, pag nagpahayag ng salita ng Diyos at hindi, yung mga hindi nakinig, hindi tawag dyan, hindi, yung pag nagsalita sila, yung mga hindi nakikinig, kung ano ang gusto nila gawin, katulad magpadala sila ng salot, dahil hindi mga nakikinig, magpapadala sila ng salot. Pwede, kasi may kapangyarihan nga daw ito. Nasusulat po mismo sa Biblia na may kapangyarihan sila na gawin dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot. Mas nakakatakot po, hindi po ba? Kaya pasalamat pa tayo ngayon sa nagsasalita ng salita ng Diyos. Okay pa eh, kasi nakakausap natin, natatanong natin, medyo ibig sabihin
kung ikukumpara po natin dito. Kasi po, sa akin, sa panahon po na to, dahil po kasi ngayon maraming nagsasalita ng salita ng Diyos, hindi po ba, nagbabahagi. Isa na nga po ako doon. Kasi talagang sinisikap ko hanggat magagawa ko sa tamang kalooban ng Diyos at kung ano yung inudyok niya sa akin. Kung halimbawa, inudyok niya sa akin ngayon, o ngayon ako mag-ano. At kasi Diyos din ang binibigyan ko po, pinamamahala kung magbigay sa akin ng panahon kung kailan ako magsasalita, kung kailan ako babasa. Kaya, ngayon po, sa pagsasalita po namin, o nung iba pang mga nagsasalita, ay mas malaya pa po tayo nakakapakinig, hindi po ba? At malaya pa po tayo at nakarelax pa tayo na nakikinig. Ito po, yung palang hindi mga makikinig, yung palang mga tao matitigas ang ulo, ay ito palang dalawang saksi ang magpapahayag, magsasalita. Kaya kumbaga, itong dalawang saksi, makapangyarihan. Baka po parang halimbawa parang isang tao na makapangyarihan na pag hindi ka nakinig, ganyan. Tumumba ka bigla. Parang tipong ganun po kalakas ang kapangyarihan. So, kaya po pala, dapat ngayon pa lang, magsaya na tayong makinig. Makinig na tayo ng malaya. At kainin nating mabuti ang bawat napapakinig natin at gawin natin mismo sa buhay natin at sa buhay ng ating angkan. Ibahagi natin sa ating mga kilala, sa ating mga kaibigan. Kasi po malaya pa tayo nakakapakinig ngayon. Paano na po yung magtitigas ng ulo na matitira dito sa mundo, sa lupa, kapag iniangat na yung mga taong sumunod sa Diyos? Aalisin po kasi dito yung mga taong sumunod sa Diyos. Yung mga taong sumunod sa Diyos, nagsikap makasunod at isabuhay ang aral ng Panginoong Hesukristo, na kahit gaano kahirap ang buhay, sinikap nila na makapaglingkod sa Diyos, na ma-endure nila o mapagtagumpayan nila ang buhay nila kahit sila nahihirapan, pero patuloy sila sa paglilingkod sa Diyos, sa pagsunod ng utos ng Diyos, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, sa pagpapaalala sa kanilang kapwa, para maligtas din. Ang lahat po ng iyan, itataas po, aalisin po dito sa lupa pagdating po nung yung sinasabing kapighatiang walang katulad. Aalisin po yun, ililigtas ng Diyos yun. Kaya po, sa totohanan lang, dapat ngayon magsaya na tayo dahil malaya tayong nakakapakinig, kaya malaya din po tayong sumunod. Kaya sumunod na po tayo hanggat maaga. Sabi nga, hanggat hindi pa nakabukas ang pinto, sumunod na tayo hanggat may panahon. Kasi kapag dumating at nagtigas ng ulo at hindi sumunod, maiiwan dito sa lupa, may darating na dalawang saksi. At pag itong dalawang saksi na itong nagsalita, lagot. Pag sila nagpahayag at sila'y napaghalit ng tao, may kapangyarihan sila. Ganon po. At muli silang bubuhayin ng Diyos. Kahit pasabihin mo sila'y napatay, bubuhayin sila ng Diyos. Dahil narinig nyo po, pagkatapos dito, sabi, pagkatapos ay narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit, na ang wika, umakyat kayo rito, at habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, nakapasalangit sila sa isang ulap. Di po ba? Maliwanag. At lumindol ng napakalakas ng oras ding iyon, nawasak ang 10 bahagi ng lungsod at 7,000 ang namatay.
ang natirang mga tao ay natakot at dinakila nila ang Diyos ng kalangitan. Naganap na ang ikalawang lagim at magaganap na rin ang ikatlo sa lalong madalim panahon. Ayan po. Napakaliwanag. Talagang in details ang bawat mangyayari. Kaya hopefully, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Hanggat may panahon tayo, sabi nga, para pag dumating yung panahon na itinaas ng Diyos ang lahat ng sumunod sa Kanya, makasama ang mas marami pa. Para pag dumating na yung talagang takda, ay huwag maiwan. Yan po dapat ang ating pangarapin. Kaya tayo po, sumunod tayo hanggat maaari. Andito na po tayo sa Kapitulo 11 pa rin po tayo, pero ayon dito, ang ikapitong trumpeta naman. Ito naman po yung naka-specify ng ikapitong trumpeta. Mula Kapitulo 11, 15 hanggang 19. Babasahin po natin. Ano po? Ang ikapitong trumpeta, ng hipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, may malakas na tinig buhat sa langit na nagwika, ang paghahari sa sanlibutan ay inilipat na sa ating Panginoon at sa kanyang Mesiyas. Maghahari siya magpakailanman, at ang 24 na matandang nakaupo sa kanilang luklukan sa harapan ng Diyos ay nagpatira pa at sumamba sa Kanya. Ang sabi nila, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan at sa nakaraan. Nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan at nagpasimula ka ng maghari. Nangingit-ngit ang mga di kumilala sa Diyos, ngunit dumating na ang panahon na iyong puot, ang paghatol sa mga patay, ang pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo, at ang iyong mga hinirang sa lahat ng may takot sa iyo. Dakila mathamak, panahon na upang lipulin mo ang mga nagpahirap sa sanlibutan. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Pagkatapos ay gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog, narinig ang malalakas na ingay, lumindol at umulan ng yelo. Yan. Kita nyo po? Nakasaad lahat ang mangyayari. Pero po yung pag-ulan-ulan ng yero, nangyayari na po dito sa atin. May mga panahon na umuulan sa atin yung malalaking tipak na bato ng yelo. Nangyayari po yun. At yun po hindi pangkaraniwan, ano po? Yun po ay may ibig sabihin. Ito po sa ika-12 tayong kapitulo. Ang babae at ang dragon. Ayan, nasa dragon na po tayo. Ito po yung dragon, ay ito po yung matandang dragon na sinasabing inihulog dito sa lupa. At alam nyo po, kung di nyo pa nalalaman, sasabihin ko sa inyo, ang dragon po ay ang simbolo ni Satanas. Yan po ang katotohanan dito sa Biblia. Kasi, naririto po yun, babasahin ko. Pakinggan nyo po, ano po, ito po yun sa Kapitulo 12 ng 9. Pero babasahin ko po, simula sa umpisa. Kapitulo 12, 1 hanggang 17. Yan. Ang babae at ang dragon. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin.
malapit na siyang manganak, kaya't napapasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay na may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata na dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Pagkaraan nito'y sumiklab ang digmaan ng langit. Naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel at ang dragon kasama naman ang kanyang mga kampon. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Itinapon ang dambuhalang dragon, ang matandang ahas na ang pangalay Diablo o Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan, pagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Nagtagumpay sila laban sa Diablo sa pamagitan ng dugo ng kordero at ang kanilang pagsaksi sa katotohanan. Hindi sila nang hinayang sa kanilang buhay. Kaya't magala kayo, kalangitan, at lahat ng naninirahan dyan. Subalit," ito po nakalagay, "subalit kalagim-lagim ang daranasin ninyo, lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya." Ayan, napakaliwanag po. Ito po ang sinasabi po dito na babae. Ang babaeng nararamtan ng ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Ito po kasi yung 12 bituin malapit siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Dito po sa salita na ito makikita nyo po, kayo po kung ano ang napapaisip kayo dito sa parte na to. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon ang napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ang kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang, at ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Palagay niyo po, sino yung kumakatawan dito sa sanggol?
Ang babae ay tumakas naman patungo sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya upang maalagaan siya roon sa loob ng 1,026 na araw. Dito po kasi sa Biblia, ang babae po na tinutukoy dito ay ang mga relihiyon. Ngayon, sa ating pong pagbabasa nito, dito po ay lumalabas na ang ating Panginoong Hesukristo, di po ba pinanganak siya ni Virgin Mary dito sa lupa? Pero nakita nyo naman kung paano talaga siya binantayan, inasar-asar, at kung ano-anong lahat ng klaseng pahirap ang ginawa sa kanya ni Satanas. Para hindi niya mapagtagumpayan ang pagliligtas niya sa sangkalupaan. Pero, di po ba? Ano ang Panginoong Hesus kay Satanas? Na sinasabi niyang, ang tangi mo lang sasambain ay ang iyong Diyos na lumikha sa iyo. Kaya po, sa hirap, kahit pasabihin mo na naghirap ang ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa, ay ginawa niya ang kalooban pa rin ng ating Ama para tayo rin ay magtagumpay. Kasi nagtagumpay na ang ating Panginoong Hesus. Pag tayo nagsisi, tumanggap sa Kanya, pinamuhay natin ang aral niya, magtatagumpay din po tayo. Kaya po nung napagtagumpayan ng Panginoong Hesus dito, ang buhay sa lupang ito, ipinapakita lang po na kaya natin pagtagumpayan. Kasi nga, yung tumulong sa Panginoong Hesus nung siya'y nasa lupa ay ang banal na espiritu ding nagmumula sa Diyos. At yung banal na espiritu po na yun na nagmumula sa Diyos, siya rin ang banal na espiritong tumutulong sa atin para tayo makaunawa. Ayun po. At ito naman pong binabanggit na nang matapos at magtagumpay ang ating Panginoong Hesus, nakipaglaban siya sa dragon. Kasi nung panahon po ng Panginoong Hesus, nung hindi pa siya ipinapako sa krus, nung hindi pa niya napagtatagumpayan ng pagpako sa krus, gagawin pa lang niya. Ito pong mga kampo ni Satanas. Nakita nyo naman, binanggit dito, di ba? Ang matandang dragon, ang dambuhalang dragon, ang ahas, na ang pangalay Diablo o Satanas. O ayan, maliwanag po Ito po, nung manalo at magtagumpay ang ating Panginoong Hesus, pinalayas sila sa langit. Inalis na ang kanilang karapatan para magpabalik-balik, bumaba, umakyat sa langit. Totally, wala na silang karapatan sa langit. Kasi nga, nakipaglaban na ang kasamahan ng Panginoong Hesukristong mga anghel at ang Panginoong Hesukristo dito sa kampo ni Satanas at sa kanya ring mga kasamahan, at natalo itong matandang dragon at inihulog nga dito sa atin sa lupa. Kaya tayo po, nabubuhay tayong kasama natin ditong naglipa na yung mga kampo ni Satanas. Baka akala nyo, yan po ang bumibiktima ng mga tao na magtataka kayo, bakit sasabihin nyo po, bakit nagawa ng isang tao yun? Hindi po siya yun Ang gumawa po nun, yung masamang espiritong umuudyok sa tao na yon. At kahit yung tao na yon, hindi niya alam na magagawa niya yon. Pag under influence siya ng masamang espiritu. Di po ba napapanood nyo naman sa TV, sa kung saan-saan, na maraming nangyayari na sila na pag naalim po, ano ba tawag dyan?
nahimasmasan, hindi po nila nagagawa nila yon kasi nga under influence sila ng masamang espiritu. Yan po ang ginagawa ng masamang espiritu dun sa mga tao na mahina ang pananampalataya sa Diyos, kulang ng pagkain ng salita ng Diyos, kulang ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Diyos, at hindi sila sumasamba sa Diyos o nakikipag-ugnayan at nakikipag-usap sa Diyos, at hindi sila namumuhay ng pag-aaral o iniaral ng Panginoong Hesukristo. Kaya po sila madaling pasukan, maalipin ng dyablo. Kaya po ito po ang yung ibang Tagalog, hindi ko na po maisip eh. Ito po yung kabutihan. Ito po yung kabutihan kung bakit tayo dapat mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi kaya binigay sa atin ito para natin malabanan ang mga masamang espiritu. Kasi di po ba kung kayo talaga ay nagsisimba, kung saan kayo nagsisimba, narinig nyo na po ba yung sinabi na salita ng Panginoong Hesus na labanan nyo ang masamang espiritu, ang dyablo, at kayo'y iiwanan niya. Kasi kaya lang po natin malalabanan yun kapag nakakain tayo ng salita ng Diyos, namumuhay tayo sa salita ng Diyos, nasa puso at isip natin ang salita ng Diyos. Yun po, kaya lang po tayo makakalaban sa kaaway. At ang isang paglaban po natin sa kaaway ay yung pong prayer and fasting. Kasi po, kapag katulad po nung sinabi ko sa audio record ko, na kapag po tayo nag-prayer, mag-fasting tayo, at pag nag-fasting tayo, ang pagkain natin ay salita ng Diyos. Magbasa po tayo ng Biblia. Or makinig tayo ng mga katulad po nito, yung mga channel na ganito, itong pong ginagawa ko, dito po kayo makakarinig ng mga talagang usapan na talagang walang ligoy-ligoy, walang talagang kung ano yung kalooban ng Diyos at yung nasusulat na sinabi ng Diyos at ang katunayang purpose ng Diyos sa atin. Yan. Kaya po, wag po tayong liliban sa pagkain ng salita ng Diyos. Kaya nga po ito, nung naglaban na si Satanas at saka ang ating Panginoong Hesus at sila'y itinapon dito sa lupa, ano po ang sabi dito? Nang makita ng dragon na itinapon siya sa lupa. Nang makita ng dragon na itinapon siya sa lupa, tinugis niya ang babaeng nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit ang babae ay binigyan ng mga pakpak ng malaking agila upang makalipad na patungo sa ilang. Doon siya itinago sa loob ng 3 taon at kalahati upang maligtas ang pananalakay ng ahas. Dahil dito ang ahas ay nagbuga ng tubig na animoy ilog upang tangayin ang babae. Datapat bumuka ang lupa at hinigop ang tubig na ibinuga. Datapat bumuka ang lupa at hinigop ang tubig na ibinuga ng dragon, kaya't naligtas ang babae. Sa galit ng dragon, binalingan ito ang nalalabing lahi ng babae upang digmain ito at ang mga taong sumusunod sa utos ng Diyos na nananatiling tapat sa katotohanan. Inihahayag ni Hesus at tumayo sa dalampasigan ang dragon. Ito po kasi yung babae, ito po yung mga tao. Tayo, yung anak ng babae. Halimbawa po kayo, may relihiyon kayo. Ang babae po doon, yung relihiyon nyo, kayo yung binubuo kasi po nung relihiyon uma-attend kayo sa relihiyon, di po ba? So, ang mga anak po ng babaeng sinasabi doon, yung mga taong uma-attend doon. Ngayon, doon sa mga uma-attend po doon sa relihiyon na yon, o kung saan man yung sekta, o kung saan man yung affiliate yung sekta na yon, o ganon,
ito po yung mga sinasabing anak ng babae na sumusunod sa salita ng Diyos. Kasi po, yan po ang target ng kaaway. Kasi po, yung mga sugalero, babaero, lalakero, o yung mga taong mga puro masasama na ginagawa, hindi na po hinahabol ni Satanas yan eh. Kasi alam niyang kanya na yan eh, hindi na po niya hahabulin yan. Alam niyang kasama na niya yan, na mapaparusahan. Ngayon po, ang hinahabol po niya, yung mga sumusunod sa Diyos. Kaya po, hindi porke, marami po kasing nagbibigay ng masamang impression eh, di po ba? Pag may mga nagsumasamba sa Diyos, sumusunod sa Diyos, di po ba, nagkakaroon ng mga kung ano-anong problema, pagsubok. Kasi, ang nagbibigay po nun, ang nag-iistorbo sa buhay nila ay ang masamang kampo ni Satanas. Kasi nga, pinipilit sila na mag-revenge. Di po ba may mga tao na masagana ang buhay, masaya buhay, tapos panayang samba, panayang simba, panayang pagpupuri sa Diyos, panayang pagbibigay ng mga kung ano-anong regalo, bago biglang dinapuan ng kung ano-anong sakit, biglang dinapuan ng kung ano-anong problema, biglang dumaan sa kung ano-anong pagsubok. Di po ba may mga taong nangyayari, inaano nila ang Diyos, yung parang isinusumpa nila o nagagalit sila sa Diyos. Ganun po. Kasi nga, kaya ganon dahil yung mga tao na hindi talaga nalalaman ang karunungang nagmumula sa Diyos, ganon ang gagawin. Kasi hindi nila alam na mas pakay ni Satanas o ng kaaway ang mga sumusunod sa Diyos. Kaya nga po, sabi ng Panginoong Hesukristo, huwag kayong matakot. Palayasin ninyo ang kaaway sa buhay nyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, by the blood of Jesus, I rebuke you, evil spirit, Satanas o kampo ni Satanas, lumayas ka sa pangalan ng aking Panginoong Hesukristo at ng aking Diyos, Ama sa langit, Diyos ng mga Diyos. Inuutusan kitang lumayas sa pamamahay ko, sa buhay ko. Wala kang karapatan. Yan, mga ganyan po. Pag alam nyo yan, at alam nyo kasi ang salita ng Diyos, by the blood of Jesus, nako, tumatakbo po yan. Sabi ko sa inyo, baka nagkakandara pa sa paglayo yan, sa pagtakbo. Tapos, sabay hagisan nyo, mas lalong hagisan nyo nung mga, yung uminosyo, yung salt na ginagawa mula sa dagat. Naku po, buhusan nyo po palagi. Kahit ang bahay nyo, buong paligid ng bahay nyo, buhusan nyo ng syo. Bukod sa maganda po yan, hindi aanayin ng bahay nyo, siguradong ang kaaway na masama ay hindi lalapit sa inyo. Yan po. Mismo kasi nasa Biblia din po ang syo, ang salt. Kaya po kaya tayo tinuturuan ng salita ng Diyos para matuto tayong lumaban kapag ang gawa ng masama ay talagang mismong tayo'y ginugulo. Ganun po. Kaya po, mga kapatid, ayan po ang aking binasa. Dagdag ko pa po ulitin ko po ito mula sa 7. Pakinggan nyo pong mabuti. Pagkaraan nito'y sumiklab ang digmaan at sa langit. Naglaban si Arkanghel Miguel kasama ang kanyang mga anghel. Alam niyo po ba si Miguel Arkanghel, ang lumalabas na si
si Miguel Arcangel ay siya yung ang lumalabas po kasi dito si Miguel Arcangel din po ang Panginoong Hesus mga may kapangyarihan Naglaban si Arcangel Miguel kasama ang kanyang mga anghel at ang dragon. Kasi po ang Panginoong Hesus ito Siya po kasi ang isa sa mga bukod sa siya yung anak ng Diyos, hari ng mga hari, siya ang pinakamataas sa lahat ng mga anghel Bagamat Diyos po yung ating Panginoong Hesukristo, ano po? At ang dragon, kasama naman ang kanyang mga kampon, natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at pinalaya sila sa langit. Itinapon ang drambuhalang dragon, ang matandang ahas, na ang pangalay Diablo o Satanas, na dumaya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa, pati ang kanyang kampon. Tunay naman po Kaya nga po ganito ang mundo natin. Kaya po ganito ang mga tao. Lalong-lalo na po yung mga korap, yung mga magnanakaw ng kaban ng bayan. Ngayon, alam nyo na po kung sino ang nasa kaloob-looban nila at kung sino ang nagpapakilos sa kanila. Ayan po, maliwanag po ang nasusulat sa Biblia. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan pagkat pinalayas na sa langit ang umuusig araw at gabi sa mga kapatid natin. Nagtagumpay sila laban sa Diablo sa pamagitan ng dugo ng kordero at ng kanilang pagsaksi sa katotohanan, hindi sila nanghihinayang sa kanilang buhay. Ayan po, maliwanag. Nagtagumpay sila sa dugo ng kordero. Ang atin pong Panginoong Hesus, nung nagtagumpay kasi, ay katunayan. Kaya po galit na galit si Satanas nung ginagawa niyang nung nandito siya sa lupa. Kaya nga pa na yan tukso niya dyan Kasi ayaw ni Satanas na magtagumpay ang Panginoong Hesus. Kasi nung magtagumpay siya, kita nyo naman ng katotohanan. Pinalayas siya sa langit, wala na siyang karapatan at hindi na sila makakapanlinlang kasi pala sa langit ang gawa din nila noon sa mga anghel na naroroon ay walang iba kundi gawin nila na pag-away-awayin din ang mga anghel doon. Mga nililinlang din po nila ang mga anghel doon. Ngayon, itinapon sila sa lupa, hindi na sila makakaakyat sa langit. Kaya dito sila nanlilin lang sa lupa. Kaya napakahusay po ng nasusulat na salita ng Diyos sa mga Bibliang talagang luma talaga pong nakasaad dito talaga ang walang pagpapalit-palit ng mga salita. Kaya po dito talagang makatotohanan nakalagay dyan talagang kumbaga sa tao prangka. Ito pong Biblia ko prangka. Kaya wag tayong magagalit kahit sa tao pag prangka kasi yung taong prangka yun ang nagsasabi ng totoo. Kaya sa galit ng dragon binalingan nito ang nalalabing lahi ng babae upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa Diyos, na sumusunod sa utos ng Diyos at nananatiling tapat sa katotohanang inihayag ni Jesus at tumayo sa dalampasigan ang dragon. Ayan. Maliwanag po, ang anak ng babae. Dito naman sa bandang huli, ang babae. Ang anak ng babae ay, sino po ba yung mga anak ng babae? Di yung tao, tayo. Siya naman ang binabanata ng matandang dragon at ng kanyang mga kampon.
Kaya po mga kapatid, napakasarap, maraming salamat sa ating pag-aaral at sa inyo pong pakikinig. Nawa ay magkaroon pa tayo ng maraming panahon at maraming oras sa pagbabasa. At pag kasi po tayo nakakakain nito, ramdamin nyo po, hindi sa lumalakas, may iba kayong kalakasang nararamdaman Subukan nyo pong ramdamin kapag kayo nakikinig, after nyong makinig. At sabihin nyo po, salamat Panginoong Jesus sa lahat ng iyong kabutihan, lalong-lalo na sa pagbibigay ng aming Ama sa iyo bilang aming tagapagligtas. Ayan po. Ngayon po, eto po, tatapusin ko po muna dito. Susundan ko pa po ng isa. So, bale, ang i-record ko, audio record ko po ngayon, 3. Kaya mas mahaba-haba po ang inyong maririnig at mapagninilay-nilayan. Kaya po muli, cut off ko muna to at continuous po natin muli sa panibagong video. Sige po, God bless po at sa continuation po natin ng audio, magsama-sama tayong pumuli kasama ng banal na Espiritu. To God be the glory, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Bye-bye po muna.